sa maghapong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngayon minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villados. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Hindi matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andun na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Pwede sa
aksyonan. Kasama si Rosendo dito na sa New Millennial 9 TV. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Ang oras sa hudyat, alas 7:13 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo naman programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre ako pa rin ang inyong magiging kasama at your service, Rosel Lopez. Abay, una kong nakita sa aking monitor yung aking kabatchmate, no? Si Doris Santos de Guzman. Abay, ito ay kapatid ng ating kaibigang pulis ng Malabon na si de Guzman. Din apelido, nakalimutan ko first name eh. Nalaman ko lang na kapatid niya pala yun. Magandang gabi sa iyo, mate, Doris. At syempre, ang aking Tito Rig Santiago, dyan po sa Orani, Bataan, no? Yung mga taga-Bata, kung kayo po'y kailangan nyo ng mga pagkain, party, birthday, etc., dibu, o kahit kasal, hanapin nyo lang yung kanilang restaurant po doon sa mismong bayan ng Orani, Bataan. Hanapin nyo lang yung, hindi ko malaman kung Al Carinderia, no? O Al Canteen o Al Restaurant. Abay, napakasarap po ng pagkain doon. Hindi kayo magsisisi. Ika nga a delicious food on a pauper price, no? Yun po, ibig sabihin, mababa lang ang presyo pero napakadekalidad ang pagkain. Yan po, yung mga taga-Orani, huwag na ho kayong magpunta kung saan-saan. Nandyan lang po sa tabi-tabi nyo yun. Madali lang hanapin yan. Punta ko kayo sa palengke mismo ng bayan ng Orani dyan sa Bataan. Okay, so mga kaibigan, magandang gabi sa inyo at welcome sa programang Tropa. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, Tropa. Oo, at syempre, yan, nakita ko nga yung aking Tito Rick, abay ang Tito Rick ko. Tito Rick, get well soon. Abay siya, nag-under siya ngayon ng medication, nagpapagaling siya, papagamot. At yan naman meron kang pagpapalain ka ng ating ama, no? At ikaw ibabasbasan niya at susubaybayan ka, no? At yun nga mga kaibigan, ngayon po mamaya itutungay natin sa inyo yung pong ginawang Senate press briefing ni na Senate President Chis Escudero at siyempre si Senator Loren Legarda. Ito ba siyempre mga issue ng ating bansa, no? Para malalaman natin ng taong bayan ano ba ang ginagawa ng ating mga mambabatas, di ba? Hindi ko katulad ng mga nakakaraang panahon na wala tayong alam ano ba nangyayari, etc., di ba? So ngayon dapat nalalaman na ng taong bayan po yung mga ginagawang pagdinig ng Senado sa mga ilang problema at mga ginagawa nilang batas. Mamaya lang po yan. At pero bago po yan mga kaibigan, merong tayong medyo papahapyawan ng konti, no? Yung pong ating mga
ginagawang checkpoint ng ating kapulisan, no? Sa bawat kalsada, hindi lang dito sa Metro Manila, o maging sa mga lalawigan na rin, sama na natin na bakit po sinisingle out ng mga PNP ang motorcycle riders, no? Aba, kayo, kung kayo riders, kayo ba'y na-checkpoint lagi ng pulis, no? Wala naman hong problema doon, maganda nga yun dahil ang krimen, ang mga kriminal ngayon, ang ginagamit talaga na kadalasan is motorsiklo. Pero, hindi naman ho lahat, di ba? Ngayon, ang tanong ho dyan, ang sinasabi ng ating mga riders, bakit motorsiklo lang? Bakit yung mga four wheels hindi nila pinapara sa mga checkpoint? Ha? Puro motorsiklo pinapara. Actually po, si One Riders Party List Representative Bonifacio Busita ay kinwestiyon na yan. Actually, meron pong nag-viral doon, yung kanyang naka-live, no? Pinunta niya yung mga ginagawang checkpoint ng pulis. Bakit daw nga mga motorcycle rider lang ang sinisingle out ng mga PNP sa checkpoint? Bakit yung mga four wheels hindi? Sa totoo lang ho, mas lamang na dyan nakalagay ang illegal sa mga four wheels na sasakyan, no? Yung mga illegal, madroga, mga armas, kadalasan. Ang motorsiklo, meron man, oo. Pero siyempre, okay lang naman i-checkpoint, pero dapat sana, wag naman i-single out. No? Dapat daw, pati mga four wheels. So, ang ibig sabihin, takot ang ating kapulisan na parahin ng mga four wheels. Dahil bakit? Baka mamaya, pagkatok nila, barilin na lang silang bigla. So, yun ang sinasabi natin. Dapat lahat, hindi lang mga motorsiklo. Kawawa naman yung ating mga riders, no? Na peperwisyo, na peperder kapag papasok, nauudlot dahil sa checkpoint na yan. Pero talagang okay lang yun, natural yun. Pero sana daw, wag lang naman sila. Pati sana ang mga four wheels, no? So yun lang po, no? Dati na yun, bakit siya, ewan natin sa mga kapulisan, bakit puro motorsiklo? Bakit sinisingle out ang motorsiklo? Okay, so yun mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa oras na alas 7:20 po ng gabi, Philippine Standard Time. Yan po, kayo na po balang kung sa inyo, na-checkpoint kayo dyan. Siguro, ang mga riders, magsama-sama kayo, maggawa kayo ng letter of request or complaint, no, sa ating PNP, no, sa national headquarters, na bakit ganon, na laging motorsiklo lang ang sinisingle out nila sa mga checkpoints. Okay, sa mga kaibigan, at ngayon itutunghayin natin sa inyo, no, at yung ating mga dabarkats, yung ating mga netizens, nga pala, magandang gabi sa ating mga katropa, sa ating mga kagunners dyan po sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi sa inyo, no, mga kagunners. At yun, at syempre yung ating grupo ng Media Riders Eagles Club ng Philippine Eagles ng Central Luzon Region 45. Siyempre, partikular sa aming governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Abay, palakpakan mo nga, Mr. J. Yung ating technical engineer, no, si Mr. J. Siyempre, alam nyo, mga mamaya, meron tayong pupulungin na mga aspirant, no? Grupo ni Peter Granada. Mamaya po yan. Okay, sa mga kaibigan, huwag na nating patagalin at itunghayin natin sa inyo yung ginawang press briefing ng Senate of the Philippines, no? Yung pong ang nagsalita rito ay si Senate President Chis Escudero at siyempre si Senator Loren Legarda sa mga ilang issue ng ating pamahalaan o ng ating bansa itong panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So narito po, panoorin po natin. Sorry. Magandang umaga. Live pala. Biglang nag-formal. Good morning. What about the survey? We issued a statement yesterday thanking the public for the high performance ratings of the Senate. Pero sabi ko nga, hindi ito isang tao lamang, ito ay bugso ng ambagan at ambag ng bawat isang senador na nagbuhos, naggugol na maraming oras, nagsunog ng kilay, ika nga, para magampanan yung aming trabaho dito. Kabilang siyempre, yung masisipag din naming staff dito sa Senado. Rason kung bakit nakapagpasa kami ng humigit kumulang 140 panukalang batas, mahigit kalahati ay national, kalahati ay kulang-kulang kalahati ay local, at sa lahat ng ito, ang average, kumbaga kung i-divide nyo,
yung 26 session days namin sa bilang ng batas na napasa, humigit kumulang 5 bill ang amin na ipapasa kada session day. Challenge po ba kung paano mamimaintain yung mataas na rating ng Senate? Ang rating, ang survey ay snapshot lamang ng pananaw ng ating mga kababayan sa partikular na panahon na kinuha yung survey. Tataas ito, bababa ito, hindi dapat malungkot at lumuha at umiyak kapag ito'y bumaba. Hindi rin dapat magyabang kapag ito'y mataas. Ang bahagi lamang ito ng buhay ng isang opisyal ng pamahalaan na dapat ginagabayan ng pananaw at opinyon sa kanya, sa amin, ng ating mga kababayan. Sir, po bang pagbaba ng rating ni Presidente at ni Vice President, effective na yung mga yun nila? Hindi ko alam, pero by tradition din, kung titingnan mo ang mga survey ng mga nakaupong Pangulo at ikalawang Pangulo, mataas yan, siyempre, pagkatapos na eleksyon at unti-unting bumababa yan habang tumatagal din sila sa pwesto. Siyempre, may mga expectation na hindi nami-meet yung ating mga kababayan mula sa kanila. Rason kung bakit ito'y bumababa. Madalas, hindi lamang sa kaso ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte, pero sa lahat ng mga nagdaan nating Pangulo at ikalawang Pangulo kung pag-aaralan natin yung mga datos kaugnay nito. Sir, considering the VAT for digital services bill was signed into law today, what other revenue-generating measures should Congress be pushing for? I think that would be the only one pending in LEDAC that would seek to generate revenues from those engaged in digital marketing here in the Philippines, from outside. The ones pending before the Committee on Ways and Means identified as priority would be what we call the small PFITA and the big PFITA. These bills basically seek to lower the taxes imposed, for example, on the transfer and sale of stocks in order to encourage investments in the stock market, to lower the same rates insofar as debt instruments are concerned or bonds, and to lower the same insofar as insurance premiums are concerned. Likewise, the big PFITA would include lowering various taxes as well. I am not aware of one except, I remember, the SUP, the Single-Use Plastics Bill, which seeks to impose, I think, a 200 pesos per kilo per ton from zero right now. This is actually in the nature of a sin tax, not really that of a revenue-raising measure, but inadvertently, revenues will be raised because of the SUP, the Single-Use Plastics Bill. I'm not aware of any bill filed thus far in Congress, nor any bill approved in LEDAC, nor any bill considered as priority that seeks to impose higher taxes on our citizens. Balik lang ako sa survey pero hindi na po yung Yes, ma'am. sa inyo. Sir, kasi naglalabasan yung SWS Pulse Asia survey on mga bets for senatorial bets. Sir, paano to dapat tignan ng tao? Kasi hindi ba parang nag-create na siya ng trend? Paano naman yung mga hindi nakakapasok sa survey by this time? Well, ulitin ko, snapshot lamang yan. Kung papansinin mo, may dalawang SWS survey na tila magkaiba yung ranking ng mga senador na tumatakbo. Pero pareho silang SWS. Pero tingnan mo yung petsa. Magkaiba siya. Ang kaibahan ay 1 o 2 linggo ang pagitan. So snapshot yan, magbabago at magbabago yan. At ayon din sa sarili kong pagkakaunawa ng survey, ito'y magbabago pa habang lumalapit ang eleksyon. Dahil habang lumalapit ang eleksyon, mas siseryosohin na ng ating mga kababayan yung kanilang mga actual na pipiliin at choice na ilalagay sa balota. Yung ganito kalayong mga survey, indicative lamang yan, pero hindi pa yan yung ika nga starting gun survey ng darating na eleksyon sa May 25. Sa May 2025. Usually, yung tinatawag nating starting gun survey ay magsisimula sa survey na gaganapin ng Enero sa darating na taon. Yun ang on your mark, get set, go na survey, ika nga, na tinuturing ng mga kandidato at hindi yung ganito kaaga pang mga survey. Sir, hindi ba siya parang nag-create ng undue advantage dun sa mga pumapasok sa top 12? Kasi syempre names na nila yung, saka nasasama sila sa mga news. Well, depende sa paniniwala mo. Ang Pilipinong botante ba ay Llamadista o Dehadista? Kung pelikula ang pagbabasihan, Dehadista ang Pilipino at hindi Llamadista. So, depende. Wala pang survey na ginagawa para tingnan at masabi na ang Pilipino ay boboto sa nagkataon lamang na lamang ngayon o mataas ngayon sa survey. Ika nga kasabay ng bandwagon effect. Walang ganun datos kaugnay sa pagpili ng mga kandidato sa parte ng electorate natin. So parang based on your experience,
Na-experience din naman sir ilang beses na kayong tumakbo po, parang hindi naman nadadala yung mga botante sa mga ganitong survey, sir? Ang pinakauna at malaking kasalanang pwedeng gawin ng sinumang kandidato ay maliitin ang kaisipan at kapangyarihang pumili at magpasya ng ating mga kababayan. Hindi dapat ginagawa ng kandidato yun. Kasabay ng pagtakbo ng sinumang kandidato, dapat mataas na pagtingin sa pananaw ng ating mga kababayang elektor na pumili ayon sa kanilang ninanais at personal na desisyon. Hindi dahil nagkataon lamang na lamang mataas o sikat ang isang kandidato. So wala kayo nakikitang basis para ipagbawal yung mga survey? Wala. Meron na yatang sinubukang batas na gawing ganun dati, di ba? Ano ba nangyari? Nakalimutan ko na yun eh. Pinayagan ba o hindi? Yun nga sir, anong tingin ninyo? Kasi nga, undue advantage talaga siya eh. Lalo na yung mga nakakapag-bind sa survey. Sir, kasi di ba meron mga survey na Commission. pinakasama talaga yung mga pangalan? Hindi naman. May regular surveys na hindi bayad ng kandidato. Ito ay sponsored na may sariling mga sponsor, yung mga surveying companies. Mapa-Okta man yan, mapa-SWS, mapa-Pulse Asia, kung anumang surveying company. Pero labas doon, o dagdag pa doon, kung magra-rider question ng kandidato, pwede ring magpa-commission ng isang survey at kapag ka ito ay privately commissioned survey ng isang kumpanya, ng isang negosyante, ng isang grupo, ng isang partido, may decision sila kung ilalabas yan o hindi. Pero yung regular survey conducted by these surveying companies, lumalabas talaga yan. Quarterly man o semi-annually o yearly. Nilalabas talaga nila yan, open to the public, at wala yang pinipili din kung sinong pangalan ang ilalagay, sinong pangalan ang hindi ilalagay. Pero suriin din nyo yung mga survey. Dahil hindi pa naman tapos ang filing of certificates of candidacy, ang dami nilang pangalan nilalagay doon na maaari namang hindi tumakbo. So, hindi porket nasa page 2 o page 3 yung kumakandidato o kakandidato, gano'n na siya kababa. Dahil pag tinanggal mo yung mga hindi tatakbo, makikita mo talaga yung totoong numero. So, yung survey na gagawin matapos ang last day of filing, dahil wala naman ng substitution ngayon ayon sa COMELEC, na hindi dahil sa namatay o nagkasakit o na-incapacitate, halos yan na yung makikita nating kandidato. Pero ang starting at beginning gun ika nga sa karerang ito, tingin ko ay yung survey pa rin ng Enero, hindi yung ngayon. Pero yun nga sir, hindi ba kailangan magkaroon ng regulation or... Tulad ng bawal mag-survey? Bawal maglabas ng results, sir. Tapos may undo-undo. Kumbaga bigay mo na lang sa mga politiko na kasama doon, sir. Pwede ba yun? Akala ko ba gusto natin transparent, bukas, available at ready anumang impormasyon na available? Sino tayo para mamili ng impormasyong pagbibigay alam natin sa publiko at itatago natin sa publiko? Kayo bilang media ang dapat nangunguna sa pakikipaglaban, di ba, na lahat ng impormasyon ay lumabas. Kabaliktaran yata ito nun kung sakasakali. Kung sasabihin natin bawal ilabas, bawal sabihin, bawal pagkalat, bawal i-share sa iba. Sa dulo, ulitin ko, mapagpanuri ang ating mga kababayan, huwag nating maliitin yung kanilang kakayahan, yung kanilang abilidad, na magpasya at mag-decide kung sino ang iboboto nila nang hindi dahil lamang sa isang survey. Pero sir, tama ba kahit paano may effect din talaga yung survey? Sa choice, no? Sa liyamadista, oo. Sa dehadista, may epekto rin, pero positibo sa dehado. So, depende. Ano ibig sabihin ng yamadista? Yung parang we tend to vote for the lamang... May mga botanteng liyamadista siguro. May mga botante rin namang dehadista, hindi ba? Parang sa pelikula lang yan, di ba? May mga pumapabor sa dehado, may pumapabor sa liyamado. So I think it will cancel each other out. Sa dulo, ang pagbabasehan pa rin dapat, at tingin ko siyang ginagawa ng botante, ay kung sino talaga yung kursunada nila sa anumang pwestong bobotohan nila. Sir, there are also observations that the Senate has become some sort of family enterprise kasi mga magkakamag-anak, kapatid, mag-ina, hindi nakakapasok sa nananalo sa Senate. Sa dulo, wala naman tayong batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo,
Ibig sabihin nun, sila yung gusto ng mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may kamag-anak sa Senado ngayon, hindi nila alam yun. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i-assume na hindi alam at mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya, at desisyon niya na maglagay ng 1, 2 o 3 mula sa isang apelido o pamilya. Pero sir, there's a constitutional prohibition against political dynasty, though wala pang enabling regarding that. Don't you think Congress should pass it? Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpa siya mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsehal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsehal? Paano pag may magpinsan na nag-file ng Certificate of Candidacy, yung isa para konsehal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsehal yung isa sa Luzon? Paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat, na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman o senador. Bawal na ba tumakbo yung kursunada nating presidente yung tatakbo? Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyong to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasya nun? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Kamelek? Korte? Anong institusyon o ahensya magpapasa ng bagay na yun? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yon. Or either that or yung kasi nga, yung mga nakaupo sir sa, lalo sa House, yun nga, member ng mga political dynasty. Posible din yun. Pero gaya na nasabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yun? You have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives. Although I am the first last named Escudero in the Senate. Sir, Yes. doon sa mga binanggit ninyo dahil dyan, hindi nyo nakikita na maisa sa batas. Hindi naman, hindi ko palang nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat pangimasukan maliban na lamang kung ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan ito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero sir, habang wala pang anti-dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung, let's say, Senate, okay lang siguro may magkapatid, pero kung tatlong magkakapatid, hindi ba sobra na yun? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika. Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klaseng provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga botante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buong tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila.
na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila, tulad ng eleksyon natin, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Senate kung magkakamag-anak na lang nakaupo dito. Ako walang nakikitang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko, ng 26 na araw o humigit kumulang 100 calendar days. Nalampasan namin ang nagawa sa loob hindi lamang ng 1 taon, pero kulang-kulang 2 taon ng regular session. So, hindi hadlang yun, tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. Sir, base sa mga lumalabas sa survey, may mga bagito, may mga bumabalik, may mga nagtatapusong bumalik. Sir, paano nyo i-describe so far yung mga makakasama nyo? 10 out of 12 ayon sa latest survey ay tila pasok o malaki ang pag-aasang makapasok sa top 12 sa slate ng administrasyon. Dagdag pa siguro doon yung balanse ng dalawa doon sa slate ng administrasyon ay may fighting chance, may laban, ika nga. So midterm election to, kaya madalas yung mga kandidato ng administrasyon ang lamang o llamado at pinapakita yon ng survey. Kaugnay naman ng mga bagitong sinasabi mo, siguro ang wala lamang naman karanasan ay iisa sa larangan ng legislation at gobyerno. But the rest, may karanasan sa panggogobyerno, hindi lamang sa panggogobyerno, specifically sa larangan pa ng legislatura. So sir, mas mapapadali kaya yung mga legislation next year? Or Mahirap naman sabihin yon, depende sa issue yon. Depende sa issue yon. Siyempre may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang advokasya, may kanya-kanyang pinaglalaban ng kada kandidato at kada magiging senador. Kung gaano kalalim yung banggaan o pagkakaiba ng pananaw kaugnay sa particular na issue o advokasya, yun siguro magpapahirap sa pagpasa ng anumang panukalang batas. Sir, may patanong si Dean doon na. Ngayon nag-file na ng COC yung mga candidate. Ano daw yung mensahe niya? Good luck at natutuwa akong hindi ako isa doon. Ang sarap kaya manood. Nag-enjoy kayo. Kesa naman ikaw yung nandun. Nakita mo yung kumanta? Oo, sir. Sir, narinig yung parang Nakasama sa plataforma de gobyerno niya ang magkaroon ng recording contract. Uso pa ba kung ano yung gimmick, sir? Hindi mo ba nakita kahapon yung mga gimmick? May malalaking muka, may malilit na muka, may nagrarally, may nagsasayaw. Kasama na yon. Yes, Nimpa. Sir, pwede ko lang sa anti-political violence. Yes, ma'am. Ito ngayon in Congress, hindi nyo nakikita yung chance na magkaroon ng batas against the political violence. Wala pang bersyon na lumalabas mula sa komite. Sa pagkakaalam ko, merong bersyon si Senator Padilla. Kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi pa lumalabas mula sa komite. Pero yung being complicated at sabi nyo nga, ang hirap i-define kung ano yung political dynasty and paano ito i-apply. Nakikita nyo slim yung chance. Sa kongresong ito, oo. That will be a factual statement. Pero ulitin ko, sa House, wala pang lumalabas din na version. So kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, pag-aralan, suriin, kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty, konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil, yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas. Dahil sila mismo, nung nagdedebate sila, hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba yung dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso. Pero sir, nasimula ito sa BARM, di ba? yung BARM Parliament, sir. Naumpisahan sa BARM tsaka sa SK. Diba? Naumpisahan sa BARM at sa SK, pero nakapartikular yon sa mga posisyon lang doon. Di ba? Unique eh. So within BARM. So klaro na kapag may kandidato ang isang tiga-BARM sa pagkasenador, hindi saklaw yon. Di ba? Dahil hindi naman saklaw ng BARM law yung pagtakbo bilang Pangulo at Senador. Sa SK, limitado lang din yun sa kandidato ng SK. Pero pag sinasabi mo ang pangkalahatan, so hindi mo pwedeng sabihin walang batas na pinasa kaugnay ng anti-dynasty. Pero sa pangkalahatan, pinag-uusapan kasi natin Senador, wala pa kasi mahirap nga yung definisyon. Pero sa loob and within a particular territorial jurisdiction, Congress has passed a law
on anti-dynasty sa BARM. For a particular sector or those running in a particular sector like SK, Congress has done that too. Pero sa pangkalahatan, hindi ganun kasimple dahil limitado yan sa sektor. Limitado yan sa geographic location. So siguro, pwedeng yun ang simulan ng mga nagtutulak nito sa senador, sa congressman. Di ba? Pero paano na yung presidente na one-on-one? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang mayor? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang konsehal? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang congressman o governor? Hindi ko nga alam. So, paano? Ano yung definition? So, within, baka pwede. Local lang, sir. No, hindi naman local. For a segment, for say, sa mga senador, bawal yan within the 4th civil degree. Sa mga congressman. Di ba? Institution by institution, baka yun ang mas maganda o tamang approach. Sir, may intention kang pag-aralan. Ano yung magandang konsepto Again, conflict of interest kasi ako dyan. So kung ako mag-aaral at magsusulong yan, baka sabihin nila, kina-carve out ko yung mag-a-apply sa akin o sa amin. Pero yung conflict of interest nga na yun, medyo reverse yung application dahil apelido ko at pangalan ko ang kauna-unahang nakarating ng ganito kataas sa Senado at walang kasunod at wala akong sinundan. Is it concerning na this midterm elections, mukhang walang solid na political opposition? Sino na yung opposition ngayon, sir? Madalas naman gano'n ang midterm. Maliban na lang kung may nangyaring matinding kaguluhan, matinding issue na tumama sa isang administrasyon, madalas naman hindi ganon. Pero ang definition mo siguro ng solid opposition ay iisa. May opposition, pero sobra siguro sa isa. So, nandyan ang partido, nandyan halimbawa ang PDP Laban, nandyan halimbawa yung mga progressive groups, tulad ng Makabayan at iba't ibang party list groups na may sariling slate ng senador. Nandyan, syempre, yung mga Liberal Party, KNP, na akbayan na hindi naman sumasali dun sa progressive groups ngayon at hindi rin naman kaalyado ng PDP Laban. So, siguro meron ka nakikitang 3 na opposition groups. Pero meron. Hindi nga lang nagkakaisa, nagkakasundo at iisang malaking puwersa laban sa administrasyon. Is it that concerning midterms to? Hindi trabaho ng administrasyon, hindi ko rin trabaho na pag-isahin ng oposisyon. Bahala sila. Desisyon nila yun, hindi ba? Pero ang importante, merong oposisyon. Kaysa naman wala. Ito nga lang, madami. At mas maliliit na madami kaysa isang malaki. Noon na ako tumakbo bilang senador, naalala ko, meron kaming slate noon, midterm election yun. Sa ilalim ang tinatawag naming genuine opposition o GO. So, yun, nagkasundo-sundo yung opposition groups nun. Bagaman hindi yun technically midterm. Dahil tandaan nyo, nagsimula ang term ni Pangulong Arroyo noon 2001 after EDSA 2. So, hindi na technically midterm yun. Patapos na yung kanyang termino noong 2010 nun. Sa kaso ngayon, sir, ang mga ang opposition? I think they've said that. They have said as much. Hindi ko kailangan i-qualify yun. Di ba yun na yung sinasabi nila? Sino bang bumabanat sa administrasyon? Sir, about the possibility of more Alice Goes seeking public office sa 2020? May posibilidad pa rin yun. Trabaho nating lahat na maging mapagmatyag at tiyakin na hindi sana mangyari yon. At kung mangyayari man, agad mahuhuli. Sa ilalim kasi ng ating batas, ministerial ang trabaho ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy. Unawain din natin kung bakit ganun yun. Hindi pwedeng bigyan ng kapangyarihan ng COMELEC mag-reject ng Certificate of Candidacy. Dahil baka magamit ng sino mang administrasyon yan na pigilan mag-file yung mga kalaban nila sa politika. Pagsasabihan ng COMELEC na huwag yung tanggapin to, o gagawa ng rason ng COMELEC hanggang matapos yung deadline para hindi tanggapin yung Certificate of Candidacy. So maliwanag sa ating batas at sa palagay ko hindi dapat baguhin yon na ministerial ang pagtanggap ng Certificates of Candidacy sa anumang pwestong tatakbuhan sa darating na eleksyon. Pero, subalit, datapwat, meron namang procedure para magpa-disqualify ng kandidato during the campaign period kung hindi nga ba siya qualified.
ang basic requirement, hindi ba kapag tatakbo? Citizen of the Philippines, for members of the House and members of the Senate, natural-born citizens of the Philippines, a particular age requirement, depende sa tatakbuhan mo, resident, registered voter, able to read and write. 5 ang qualification. Kung hindi mo taglay ang isa sa 5, pwede kang pa-disqualify bilang isang kandidato. Kung makalusot ka, tulad ng ginawa natin kay Mayor Alice Go, kung makalusot ka man, may proseso pa rin sa pamamagitan ng co-warranto para questionin ang iyong pagkakapanalo o pagkakaluklok sa pwesto. Kung mapapatunayan later on, matapos mong maproklama at manalo, na hindi mo taglay ang isa sa 5 o may ginawa kang pagkakasala para matanggal ka sa pwesto. So sir, anong agency at dapat na maging alerto para wag nang may another Alice Go na na-elect? COMELEC pa rin. Pero sa tulong ng ating mga kababayan na dapat maghain ng karampatang impormasyon kaugnay sa kawalan o kakulangan sa requirements ng sino mang kakandidato. Sir, speaking of Alice Go, I'm sure na-upload nyo rin sa Al Jazeera, parang tinatag siya as Chinese spy. May panawagan po kasi yung DND na parang palakasin yung espionage law. So, sir, in the coming days ba, patalakayin nyo na sa Amin na, akin na. So, magandang pakitanong sa DND, paano ba papatatagin yung espionage law? Ano bang gusto nila? Dahil yung pagkakaunawa ko sa espionage law, nagagawa at ginagamit lamang yan sa panahon ng gera. 1932, yung ating revised penal code, hindi pa nagagamit yan ni minsan sa aking pagkakaalam na ginamit na idemanda sinuman. So magandang malaman mula sa kanila mismo, kaya nga amin na, anong gusto nilang pagbabago na gawin doon para mapag-aralan namin? Paano ba ito mai-improve kung sakasakali? Kasi ang problema sa espionage, element ng crime, may ninakaw kang state secret. Ano yun halimbawa bilang mayor? Applicable ba sa state secret ang local secret ng banban? Ano yung secret na yun? Na tinraid, ginamit, pinadala, sinumbong na hindi dapat lumabas. Actually, it would be a curious amendment, if ever. Because that is close to a dead letter law, to my mind. Kasi nga bihira gamitin o baka nga hindi pa nagagamit yan. Sir, yung espionage law, sir, RPC lang, walang RPC. Revised Penal Code yan. It's a 1932 law. Maaaring hindi yung espionage law ang kailangan amyendahan. Ibang batas yung dapat mag-apply sa Oo, pero kaya magandang pag-aralan at malaman kung anong gusto nilang gawin. Kasi nga, may kagera ba tayong bansa? May kalaban ba tayong bansa? Paano mo masasabing espionage yun? Kaibigan naman natin lahat ng bansa dapat. Di ba? So parang, kumbaga, pag ninakawan ka ng sikreto ng kaibigan mo, espionage ba yun? O dapat kalaban mo yung nagnakaw ng sikreto? Kasi kung kaibigan mo, baka naman okay lang. So magandang tingnan yun. Actually, that would be a curious debate. A curious, if at all, bill, which I would look forward to tackling. Sir, procedures lang. Pagka may mga ganong suggestion o gustong mangyari executive officials, yung gustong pagbabago sa batas, sila dapat magbigay na... They usually talk to a member of Congress, either the House or the Senate, and give a version of the bill. Pag-aaralan ng mamabatas at kung nais niya, pirmahan niya, lagay niya yung pangalan niya ron, i-file niya yung bill, o kung may gusto siyang pagbabago, konsultahin niya, baka pwedeng ganito na lang. Tapos papayag yon, pa-file dito, de-deliberate na. Pag gusto niyang matulak talaga at pumasa, isama sa mga meeting ng LEDAC para ma-identify sa priority measure, para matutukan ng magkabilang kamara ang pagpasa nito. Yes, ma'am. Kasi hindi pa naman final yung mga desisyon laban sa kanya, kabilang yung kanyang disqualification. Maraming mga politiko, incumbent man o natanggal sa pwesto, na pwede pa ring tumakbo dahil hindi pa final and executory yung mga desisyon laban sa kanila. Mag-a-apply lamang ang absolute perpetual disqualification na kabilang ng isang parusa kapag ka final and executory na yung desisyon. Hanggat hindi pa final and executory yon, pwede pa rin tumakbo.
yung mga kandidatong nasampahan ng kaso, natanggal sa pwesto, o na-disqualify. Supreme Court, hanggang Supreme. Hindi, kung hindi na siya mag-apila, di ba, or na-late siya sa pag-file, hindi naman kailangan umabot o dumating sa Korte Suprema. Basta't final and executory lang. Malay mo, nag-lapse yung period to appeal, hindi siya nakapag-appeal, naging final bigla. Malay mo, wala nang pambayad sa abogado, o tinigilan na, wala na siyang pakialam. So, naging final and executory din. Hindi kinakailangan umabot sa Korte Suprema. So challenge yun sa authorities para bilisan yung usad ng case against Guo para hindi na siya Well, hindi authorities. Challenge yan sa ating korte. Wag mo nang isama yung iba. Nagawa na ng pulis yung trabaho, na imbestigahan na niya. Nagawa na ng piskal yung trabaho, na ihain na yung kaso. Hindi ba? So, nasa kamay na yan ng husgado at korte na pagpasahan yung mga issue tulad nito sa lalong madaling panahon. Sir, na-convict yung mga involved sa hazing kay Akio Castillo, pero kahit mataas na yung penalty, may another hazing victim. So, ibig sabihin ba nun, hindi pa rin yung effect? Hindi porket patuloy na nilalabag ang batas, hindi na epektibo yung batas. Hindi porket may lumalabag sa batas, titigilan na natin magpasa ng batas. Sa 10 utos ng Diyos, di ba, thou shalt not kill, galing sa Diyos, nakaukit sa bato, hindi sinusunod ng tao nananatiling batas pa rin naman yun hanggang ngayon. So, ganun din siguro itong anti-hazing law. Hindi yan rason para mas taasan pa yung parusa. Wala nang mas mataas na parusa pang pwedeng igawa dyan. Siguro, ang hamon ay nasa mga otoridad na ipatupad itong batas na ito at higit sa mga otoridad na kapulisan, sa mga school administrators, school heads, and institutions of higher learning na tiyakin na itong batas na ito ay naipapaliwanag sa lahat ng kanilang estudyante upang maiwasan na ito'y mangyari pang muli. Dahil madalas ang nangyayari, look the other way lamang. Yung mga school officials and administrators, hindi lamang dahil wala naman silang nakikita sa pangkalabasan, pero dahil sila mismo ay mga miyembro din noong nagdaang panahon ng mga fraternity na ito. So sana maging mas mapanuri, mapagmatsyag at maingat ang ating mga school officials and administrators kaugnay ng pagpapatupad ng anti-hazing law sa lahat ng fraternity at organization na ina-accredit nila sa kanilang mga paaralan. Kayo din po, fratman din kayo, di ba? Yep, Alpha Phi Beta. Pero yung culture na yun, may mawawala pa ba yun? Yung ganong klaseng violence? Ang tanging initiation na inattendan ko noon ay yung sarili ko. Wala akong ibang initiation na inattendan matapos nung oras kong yon. So, kung ang tanong mo ay kaya bang maalis yun, kaya bang matanggalan, sagot ko ay oo. Kahit walang intervention from... Baka kurot meron o ewan ko kung anong gagawin nila o papakainin ng sili, ewan ko. Noon? Oo. Hindi nga ako kinausap ng nanay at tatay ko ng 1 linggo. Kasi hindi doon nila ginagawa sa akin. Wag na, game. May mga karanasan sa nakaraan na wag mo nang alalahanin. Ikaw naman. Yes. Actually, dapat si Senator Cayetano magbibigay ng ulat. Diretso na sa inyo. Kaya lang nagkasakit. Walang kinalaman dun sa huling araw. Nagkasakit siya. Nilagnat yata o nagka-fever. So, sana, malamang hindi na rin ngayon. So, sana, sa darating na linggo, makapag-briefing siya sa inyo. Dahil handaan na raw yung kanyang report. Yes, ma'am. Sir, sinabi niyo po before that you'll pass it on time po yung 2025 budget. Yes, may updates po ba on the timeline for that po, now specific? I just talked to Senator Grace last night, the chairman of the Finance Committee, as well as the LBRMO, the secretariat for the Finance Committee. Ayon sa kanila, on track sila na matapos lahat ng committee deliberations ng iba't ibang vice chairperson sa buwan ng Oktubre habang naka-recess kami. Ayon sa Kamara, isasubmit nila ang GAB o General Appropriations Bill. Ito ang bersyon ng Kamara ng budget para sa darating na taon sa October 25. Sabi ko, baka pwedeng mas maaga kung kaya para mas ma-review na namin. Pero ang timeline nila ay October 25. Kung tunay nga masubmit nila na October 25 yon, nakaschedule kami na i-file ang committee report pag-resume namin ng November 4
At inaasahan namin na by November 6 at the latest, kung makatsamba November 5 the following day, ay masusponsoran na ang panukalang budget ng 2025. Baka masimulan na rin namin ang interpellation sa general principles ng November 5 or 6 at magpapatuloy ang plenary debates the following week. Inaasahan namin maaprubahan yon sa loob ng hindi lalampas ng 2 linggo. Ayon sa mga nagdaang schedule din ng budget deliberations ng Senado mula umaga hanggang madaling araw. Sir, ilang araw ang ina-allocate niyo for BICAM? For BICAM, wala pa. Pero by tradition din and by practice, humigit kumulang 2 linggo maximum ang Bicameral Conference Committee deliberations ng Kamara at ng Senado. Bago kami mag-adjourn, kailangan yan mapadala sa Malacanang dahil wala na kaming sesyon. So inaasahan namin maaprubahan ang budget within at the latest, the 2nd week of December, at the earliest, 1st week of December. Last year po nag-raise si Sen Coco na merong mga malalaking agencies na madaling araw na tinatalakay. Sabi niya, indadalaw sila sa minority so they cannot stay the whole day. Mahirap for them. Meron na po ba siyang ni-raise or proposed na schedule? Papakita namin yung schedule sa isang caucus na ginagawa ng Senado naman bago magsimula ang budget deliberations. Pwede naman namin unahin yung malalaki, pero minsan yung malalaki mas gusto naman nila na sa dulo na rin. Para nga, mas konti na lang yung tao sa dulo kaysa ang daming naghihintay mula sa iba't ibang ahensya ng hanggang madaling araw kapag inunom yung malaki. So, pag-uusapan yun sa isang caucus na ginagawa naman ng Senado kapag pinag-uusapan na ang tao ng budget. Sir, na-expect yung pupunta sa EVP, Sara? Natuto na akong huwag mag-expect ng kahit ano. Ma-surprise na lang tayo. Pero sir, kasi yun yung nagiging siya sa House, hindi siya pumupunta, so hindi siya matanong din. Well, hindi ko pwede ikumpara dahil nag-attend siya dito. Bagaman nagkaroon ng konting gusot, konting-konti lang yun, hindi rason para i-defer yung budget. Pangalawa, pagdating ng plenary debates, hindi naman nasasagot ang head of agency. Ang sasagot ay ang sponsor na sa anumang katanungan ng isang senador. So sa kasong ito, si Senator Grace na bilang chairperson ang sasagot ng mga katanungan kaugnay sa budget ng OVP. Pero sir, yung non-appearance, halimbawa, ng Vice President ay hindi magiging dahilan for the non-approval ng... Ayokong pangunahan ang plenaryo, pero nangyari na yan sa mga ibang pagkakataon na pinayagang hindi mag-appear ang head of agency. Nangyari na rin yan sa ibang pagkakataon, yung kabaliktaran, na ni-require na mag-attend yung head of agency. So, depende. Both have precedents in the Senate. Walang blood pressure machine. That's a situation. Alam naman niyo ko, Lawrence sa bawat barangay mula 1998. So alam ko yung mga problema ng barangay. So the barangay information network is very important. Hindi lang parang maglista, bahala na, magbarites, ganun na. Hindi. Para i-connect ang problema ng barangay sa kabundukan man o sa karagatan o sa kapatagan, sa bawat sulok ng ating kapuluan, ang problema ng barangay at ipaalam ang ano ba ang kayang ipuno ng gobyerno. Sa DOLE man, kung livelihood, sa DOH man, kung barangay health station, kung kailangan ng doktor para sa bayan, kung kailangan ng classroom, kung nasira sa disaster, yung paghahanda, marami. So it's very interesting. So that's why it was quite lengthy. So, ilang taon na pala na may ganung program? 2020 daw. So, naging effective ba? Hindi ko pa alam. Sabi ko, ano yung impact nyo? Yung tinawagan ko yung mayor, medyo alam, pero he said, they want it now. So I think 2020, kasi nag-COVID naman, di ba? Hanggang 2023, halos hindi pa masyadong implemented yung program. So I'd like to review it, either
I don't know if they can have the capacity to fund it, to implement it nationwide, but I doubt it. Out of 42,000, ayan naman tayo. 42,000. Memoryado na nyo. So, what's that? That's the importance of accuracy. Ayan. Accuracy. Comprehensive reports, you confirm, you vet. In the first hearing, 42,045. And then the next hearing, 42,004. And then now 42,011. Because how can you serve all if there are missing barangays? Anyway, so that was already resolved. So accuracy, whether you are a reporter or a journalist or a senator or working in the executive department, accuracy, comprehensive knowledge, vetting and confirming, and going out of your way to convey the information and turn the information into action to serve our people. That's leadership and that's governance. That's enlightened governance, right? Without information and communication, how do you know what's a problem? Without the accurate information, how will you help? Again, if we have the programs, if it's not adequately, sufficiently, effectively communicated to our people, how will they know it exists? Right? You have to match that. So, magkakaroon ka ba ng one-on-one sa head ng mga attached agencies? Yes, I'll have another briefing on PTV4. Sa PTV. PTV4, I want to see, because I'm the author of their charter, and perhaps DFA and APO, the GOCC on the printing, let's see, because of the passports, because there are alleged security breaches, according to DFA, but we could not discuss it in an open briefing. Ba't wala yung sa APO na? Because there could be security issues. Because during the DFA briefing of finance, they mentioned about some possible anticipated security breaches in the passports that are printed by Apple. But that's all I can say, because we still have to conduct maybe an executive session or a briefing, but not in an open hearing or briefing this way. APO with DFA? With DFA, yes. And also the issue of DFA, as you know, we're trying to phase out, and they should phase out already by next year, the satellite offices that are not manned, hindi mga career na DFA, kung hindi mga contract of service or job order na maaring walang pananagutan sa gobyerno, na sila ang mga nagbibigay ng consular services. Hindi ba dapat? Nakakatakot yun. Kaya nga may mga nakalusot na ang dami, na higit sa 1,000 na nabigyan ng passport na hindi naman Pilipino. Ma'am, yung lang sa PCO, sa ngayon po ba effective yung PCO as communicator ng government projects and para tumulong din sa pag-combat ng fake news? That's part of their mandate. Parte ng kanilang mandate, yun ang kanilang mandato. Gusto ko pang makita ang epekto ng kanilang pagpapatupad ng kanilang mandato. Bago lang yung nakaupo ngayon, si Secretary Chavez, kaya gusto ko silang tulungan para maiparating sa taong bayan ang lahat ng maaring itulong ng gobyerno sa pinakaliblib na lugar sa mga nasalaylayan nga. In short, the lost, the least, and the last should receive government assistance through communicating their needs and communicating what government can offer. And it's not just PCO, but kayo, the private sector. Yeah. Learning to communicate, di ba, RG, is half the battle done, right? Because no matter what goods you have, if you don't communicate it to your consumers, to the people in need, to your public, it will stay in a warehouse. And same thing, whatever they need, if it's not addressed in our budgets, in our legislation, in our projects regionally, then wala, there's a disconnect. So, crucial yung papel ng PCO. PCO at kayo, at tayo. You know, having the gift of communication
is really a blessing. Na kaya mong ipaliwanag ang problema at solusyonan ayon sa kakayanan mo. Yan ay malaking, hindi blessing lang, but malaking bagay sa pagpatupad ng inyong trabaho. Ang kakayanin kaya yung hirit nila na 2-point-something billion No, they were asking for 1.5B. additional? No, Hindi ka kaya? hindi ko kaya. Immediately, hindi kaya. Magpakita muna silang kagalingan nila. Yeah, but we see. I will increase their budget, perhaps for the barangay information network, perhaps for, we see the others. I want to see. Ganun yung sa APO. Yes. About the budget of the Department of Foreign Affairs. Sabi ng Consular Affairs, ma'am, di ba, 28 million passport holders yung issue ng passport may have been compromised yung pinarate ma'am ng APO. So, doon yung hingi ng explanation. That's why I need to meet with them, because that's very different from the role of the PCO. They just happen to be a GOCC attached to the PCO. Yeah. So they're already working on the solution on the claimed data issues of the passport issues. So I want them to explain the possible breach if there was. So importante talaga precision, accuracy. Alam niyo sa newsroom yan precision, laser focus, laser precision, accuracy, comprehensiveness. In short, complete staff work. Whether you are a journalist or working in government or an elected official, accuracy, precision, comprehensiveness. Ma'am, on politics. Okay, I'm not a candidate. Next time kasi yung filing ng Yes, certificate of yes. candidacy. Ano yung masasabi mo dun sa mga returning senators, yung mga nagpa-file para sa senatorial? Yes. I wish them the best. I'm looking forward to having most, if not all of them, assuming kasya sa 12, in the Senate. And I would look forward to working with our colleagues who were my colleagues before in my past 3 terms. Ma'am, wala kang concern kasi possible daw na magkaroon ng 3 magkakapatid. Ilang magkakapatid po? Sa Senate, just in case. It's up to the Filipino people. It's not for a lone senator to decide on that. Nasa botante yan. Diba? Lahat naman yan. Kaya nga demokrasya Nasa botante yon. So, hindi naapektuhan yung image ng Senate as institution. Kasi sabi niyo ba, magiging kamag-anak incorporated daw kung mga magkakamag-anak. Again, nasa publiko yan, nasa botante yan, kung ano ang ihahalal, kung sinong ihahalal nila. So yung kapatid niyo yung re-electionista congressman ng Antique, yes. I was there October 1st for the filing of candidacy of my brother, Congressman A.A. Legarda, on his 2nd term with most, if not all, of the, I think 17 of the 18 LGUs, incumbent mayors are with us. Mayors, vice mayors, and all the board members were there. Ilan ang mga kalaban niya sa May isa yata. But I don't know kung nag-file na. Si Sandra Ma'am, hindi ba sasabak sa politics? Sino? Anak niyo si I'm talking about my brother in Antique. My son is registered in Batangas. We will see until October 8. May kinukonsider siya. My son is 31. He can speak for himself. We will see. Pero kinukonsulta ka niya, Ma'am. Of course, he consults me. But he has his own mind, a very brilliant entrepreneur with a heart for the people. So, kinukonsider niya pumasok sa politics? Antabayanan. Let's wait for October 9, then I can speak with you. Yes. Specifically the part that excluded Sulu. Yes. How do you think will that impact first yung public services in that area?
And then secondly, how will that impact the political dynamics coming to the Sure. Okay. First, we know that the Supreme Court decision is final, and it should be, it's executory, right? Okay. That was last September? 9. So, it's not part of BARM. That means their budget does not come from the block grant. They use their ERA, which is from the national government, through the LGUs, and we can now make amendments to help them. Definitely, the transition must not affect each and every tausug, each and every person residing, living in Sulu. So we must ensure the delivery of basic essential services of the province. That should not be it should be uninterrupted by a Supreme Court ruling. So DBM, I'm sure, is very much aware and is prepared for this. So I'm sure DBM would be able to know. We have a secretary who's from Mindanao. She's prepared for this. She knows what to do to fulfill the commitment in ensuring that the salaries, the benefits, allowances of those receiving from government, from the LGUs, will not be hindered or interrupted. And elections, of course, will be held at the same time, and we hope that it could be transparent and honest, peaceful. Do you think, how do you think will it affect yung political dynamics in terms of the people who are vying for positions in the regional government? Oh, so they cannot. Displaced po bang kandidato? Well, then definitely they cannot run anymore under BARM, right? Ganun lang yun. But they will still run for the local positions. Governor, they'll have their congressmen, they'll have their mayors. Yeah. So that's very clear. It's just coming from BARM. There's a block grant. Now you're out of it based Supreme Court. That's respected. Then DBM will adjust and give whatever is needed for the province. Yeah. So sa budget deliberation, you will make sure na walang madi-display? Oo naman. Yes. Sa mga taga-Sulu? Of course. Yes. Kasi Yes. may concern na wala ng trabaho or sweldo. Hindi. There should be a transition. It's like maybe like a senator, maybe who was appointed, let's say, as a cabinet, no? So maybe there's a transition for the staff who are moved to the executive and not in the Senate. Baka ganon. It's just the payment of emoluments and salaries and benefits will be coming instead of the regional government from the block grant now will be coming from the central or national government. But it's still nationally funded because even the block grant of BARM is nationally funded, right? Yeah. Kasi ang concern ba, kung hindi ma-address, baka yung mga extremists bumalik. No, we know that. We know that, and I'm sure, as I said, the DBM had anticipated that, and that was still September, and we will be deliberating on the budget of every government department, whether education or health, agriculture, all the needs. Then we can help them as much and even help them better. In fact, I have a project in Sulu, the Sulu State College, which is urging me to help them to be a state university, and I'm helping because it's in the higher education committee. Yeah. Then I think I built the building for that, and I also have scholars there. Then I have an art and culture center also in Sulu. I love Sulu. It's a beautiful province. So, tulog ako dun dati sa mga kampo na rebelde no ako'y sa ABS. No ako'y batang mamahayag at walang takot. Now, before the peace talks, I used to sleep there. MNLF camps. In Holo, in Indanan, Patikul. Nag-overnight ako dun. Ma'am Victoria Rodriguez, on the elections po, what should be done para hindi magkaroon ng another Alice Go for office? Hindi sa elections yan eh. Dapat, it's not for May 12. It's dapat suriin ngayon. Paano ba yan? Ng COMELEC, ng PSA, lahat ng kumakandidato, hindi ba? Yung mga may question dyan. Kasi may mga nagsabi na merong ang mga local civil registries na nag-issue ng birth certificate sa non-Filipinos. So, authentic yung documents, di ba? Hindi fake. Tapos, nakakuha eventually ng passport kasi meron naman satellite offices nung panahon ng COVID at saka nagkaroon din sa PSA ng late
registration sa birth certificates. Doon ang hindi tamang nangyari. Marami nag-take advantage. Siguro, galing Sina, pumunta rito, di ba, inamin nila, may mga pinapaspy na sila mula 2016 onwards. Tas may late registration, take advantage. They wove their way into our corrupt bureaucratic system, took advantage through money. I'm sure money changed hands, and they got it. So, it's not for the people to decide in the elections on May 12, suriin ngayon, kailangan kahapon, kailangan ng isang buwan pa, kailangan ng isang taon pa nung pumutok ng isyong ito. So, trabaho yan ng PSA at ng local civil registries na tignan sa mga kandidato sino mga na-issue, nakikita naman nyo eh. Tapos may nagsasabi nga na meron mga nag-apply ng passport, kunyari PWD, tapos may interpreter. Yung pala kasi hindi marunong mag-English o Pilipino. Halata naman yun. Interpreter kunyari PWD, but hindi naman siya. Kung anong agencies yung dapat maging proactive and in what way? PSA, Philippine Statistics Authority, and the local civil registries. Sila ang nag-i-issue ng passport. And the local civil registries, I think, are they under LGU or PSA? LGU, but under the supervision of the PSA. Yes, ma'am. Kasi doon sa hearing sabi, yung local registrars report. Can I have a copy of the, yeah. I'll give you a copy of the, sorry to interrupt, of the joint resolution namin ni Senator Tulfo. Yeah. So, because it's our shared advocacy, yeah, we are urging the appropriate committee to inquire into certain local civil registries that reported having issued birth certificates through late registration of foreign nationals. So I think there was already a hearing, but this is another joint resolution that we want I think Blue Ribbon or the ILG. I think Blue Ribbon. Kasi ang sabi ng comment, ministerial lang yung kanilang Exactly. Yes, ministerial sila. So, tingnan natin sino. Hindi pwedeng ang mga ahensya ng gobyerno, hindi kami. Sino? Kaya, tingnan. Sino ang nag-file after October 8? Sa lahat ng nag-file, malalaman naman ninyo Pag galing sa political family, alam na ninyo. Diba? Pag alam nyong Pilipino, yung mga medyo baguhan, or maski na, malay mo, meron siyang re-electionist, pero alam nyo na, parang hindi Pilipino. Yun. Ilan lang naman yan. Hindi abot yung 1,000 na kandidato. Diba? Titignan. So, PSA, LGU, local civil registries. Tapos ang DFA, inamin din nila na meron mga nag-a-apply ng passports na hindi nila binibigyan. Na dun pa lang sa window, bistado na. So gusto ko, sabi ko next time, meron kayong pulis na kaagad dyan. Para kasi wala silang power i-hold yung mga yon. Pag dinenay nila, tas umaalis na lang daw, di susubok na naman next time. Buti na lang, alisto yung ibang DFA. Kung may pulis dyan, di arestoy mo na. O may NBI dyan. Kaya hiniling ko nung hearing ng DFA na mag-MOA with NBI, may nakabaon dapat sa mga consular offices ng mga NBI. Kailan yung mga agencies kasi, kumikilos lang until pukpukin ninyo dito sa Senate. Kailangan pinupukpok talaga. So, kung yung sa PSA, Minsan parang silang pagong talaga. Oo. Like sa PSA, do you intend to Pukpok. how pagsasabihin nyo? Okay nga, good suggestion. Padala naman nyo sa PSA yung aming joint resolution ni Senator Tulfo. PSA, DFA. Tama? Akong susulat. Oo. Tapos, itong concern nila, suriin ng dalawang ahensya ng gobyerno, tumulong na rin ang DFA, lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Alam naman, siguro itatabi nila, kunyari ito lahat ng kandidato, sino yung parang questionable Malalaman naman yan ng kanilang regional offices, itabi, tapos tignan natin. So, birth certificate automatic natin. Oo. Tapos baka naman tatakbo pa yung babaeng tatakbo pa rin daw, di ba? Kapal. My God. Hindi dapat hindi payagan ng COMELEC. Diyan nila, because wala na yung kanyang, kinancel na yung kanyang birth certificate, right?
It's no, but it's proven to be fraudulent. Pero wala pa daw po kasing final. Kaya pwede pa. Kaya pwede pa rin siya. Oh no. Dapat may gawin ng COMELEC para i-disqualify siya. She's been disqualified. Ano yung dating sakaling may makalusot pa rin na isang Alice Go or this coming election? Sigurado nga ako, sa dami-dami niyan, hindi naman kailangan mayroon. Malay mo, konsehal, malay mo. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan. Report foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mayors or whatever. Right? Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Ayan, sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, gagawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. Hanapin nyo. Alam naman nyo Barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag meron dyan, marunong siya managalog, pero alam mong, lumutang lang ito nung isang taon na or 20 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo, wala alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media. Diba? Gawa kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yan. Diba? Report foreign nationals who are masquerading as Filipinos. Naku, masaya yan. So, may mga butante rin. Teka, I'm on Facebook Live pala, di ba? Teka. Dapat ang mga butante rin maging mapanuri dun sa mga kandidato. Oo. Kaya iba nga natutunan ng Tagalog Oo. Tapos siguro, tumutulong sa mahirap. Maraming pera dahil illegal ang kanilang source. Right? At saka hindi naman yan kung ilang taon lang 20 years na. 10 years. Kaya nga talagang nabibili. Hindi pwedeng mabili ang ilang mga grupo sa mga ahensya ng gobyerno. Yun nga sinabi ko, napasok na tayo ng sindikato. Dati ang gobyerno, ang proteksyon, laban sa sindikato. Ang sindikato dati ay nasa labas, nagatago, huhulihin. Napasukan na nga tayo. They're in our midst. That's a national security issue. So, according to the DFA, there are a total of 71 suspected cases of foreign nationals who were able to fraudulently acquire Philippine passports, currently being investigated by the DFA. And this was endorsed to the NBI and the PNP for case handling and further investigation. Hingin nyo sa NBI ang status ng case. Yan. Chinese nationals who have none. I'm not sure if they're Chinese, but foreign national, but maybe. Wala naman siguro American, right? No. Or European. I don't think so. I don't know. So, importanteng malaman yung 71 na yun. Yeah. So this really clearly undermines public confidence in our institutions and government, and in places, it places our national security at risk. So those who facilitated, those who planned it, those who conspired, and those who helped and aided these acts, they must face the consequences of their illegal and criminal behavior and action. So I don't think, and I think the Filipino people must expose, and we must not suffer in silence and be victimized by another Alice Go. Yes. Napanood niyo ang ganyan po kang PTV. Napanood niyo po yung video ng Al Jazeera, yung documentary niyo po, na parang niload doon na spy si Guo. And bang kayo ba personally, sa mga nangyaring hearings, convinced ba kayo na talagang Chinese spy si Alice? Unless I have the proof, I cannot say it with certainty. But she looks like, she acts like, but definitely she is a coddler, right, of illegal criminal syndicates like the Pogo. Whether she was placed here as a spy, I don't want to assume when I don't have factual basis. But definitely, she was placed here by
criminal syndicates, and she's been coddling them, and she is part of them. But she looks like a spy, acts like one, lies like one. So magandang may force mo yun, yung sinabi ng isang self-confessed Chinese spy, Yeah. SPA din si Alice. Yes, yes. That's a good lead. And how many more? I'm sure isa lang yung nahuli, isa lang yung hinihidalaan, ilan pa. Yeah. And even in business, perhaps, we should look at that. Yeah, yeah. So, this resolution is very important. And as a senator, of course, we should investigate it in aid of legislation. So what legislation will come out of this? That we will have to assess. So may wala pang schedule ng hearing on July 1? According to Senator Pia, she conducted 2 hearings based on previous resolutions, and she can take this into consideration or perhaps conduct another hearing depending on the chair and come up with a committee report. Give you a copy of the joint reso. Okay na. Hindi maginaw dito. Na maulit yung nangyari na pagdating sa BICAM, may mga na-insert na hindi alam ng ibang mga members. Simple. We should just all be given a copy of the BICAM report. And we should see and compare it with what we passed in the Senate. Pero usually wala na kayong time para bibigay that day. Prior to ratification. No. During my time, and you can call Attorney Doblon, I would be given the authority to do the BICAM, right? Small committee. Then, ang House, may amendments. Ako, may amendments. 24 senators, okay? Then, El Berimo would do a matrix of all the changes, the programs, the departments, and the amounts. Every change, I ask why. I ask my counterpart. Then I either agree or disagree, and so that I know. So that para sagot ko lahat ng BICAM changes. So that's a suggestion. That is what I used to do. Pero kung nangyayari kasi morning magbabaycam, afternoon ratification na kaagad. Parang wala ng time yung mga... That's why I would ask that we know the changes between what we pass in the Senate and the BICAM report, which will be ratified, the major changes, major or minor changes. So bigyan pa ng enough time yung mga member ng... To know, yes. Because we approve this. What if what we will approve in the BICAM is not the same? Like ma'am yung AKAP budget, diba? Lahat Yes. na bilat na merong AKAP. Yes. Sa COMELEC, 5 billion, no? Pati COMELEC, ma'am. Yeah. Although to be fair, yung AKAP naman, that's really social services. Diba? To be fair. Because my brother has AKAP in Antique na pupunta sa mahirap. To be fair. Pero ma'am, it was not deliberated on sa committee level and even during your... Because the AKAP is a House program that they did for all congressmen. Not that I'm defending them, so that I understand. In short, there's a bulk of an allocation for the House amendments, dun nila sinabsum. Because my brother tells me, Manang may AKAP. Oh, very good. O, DSWD, ganun. Nakakatulong sa tao. To be fair, ha? Pero to remove doubts and... Oo. Siyempre, information is key. Kaya nga we're back there. Communications and information are key. Okay. Every week kaya tayo? Okay, so yun mga kaibigan, at napakinggan na natin, no? Parang wala akong ayun, kala ko wala akong audio. At napakinggan natin yung ginawa pong press briefing ng Senate of the Philippines na pinangunahan nga ni Senate President Chis Escudero at Senator Loren Legarda. So tama naman po yun, nakita nyo, no? Ayun na sinasabi ni Senate President Chis Escudero yung tungkol sa COMELEC, yung sa eleksyon na yan. So dapat yan nalalaman din ng Senate, no? Kasi kung maalala nyo doon kay Alice Guo, di ba? Nagkaroon ng problema about paano naging botante si Alice Guo, paano nakapasa at nakatakbo, naging mayor, di ba? So tama po yan.
Yan po sinasabi natin na at ngayon nalalaman na ng taong bayan yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi na ho yung aanga-anga, hindi na yung walang alam, at least open na ho ngayon. Dati ho kasi wala. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 8:30 po ng gabi Philippine Standard Time, ay magpapaalam muna tayo at muli tayo magbabalik bukas, no? Para sa ating Friday edition ng programang Tropa pa rin. Muli, ako po yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Sabi ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adjourn na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Inaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.